Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa akin pong trabaho bilang chaplain sa isang ospital, maraming beses ko pong naririnig sa mga either pasyente or bantay ng pasyente. Sinasabi nila, ano po ba ang nagawa naming malaking kasalanan sa Diyos? Bakit po ba kami o ako ang binigyan ng ganitong karamdaman? Ano po ba ang malaking kasalanan na nagawa ko laban sa Diyos? Bakit ako pa ang nagkasakit? Ito ay dahil ang tingin natin sa sakit, isang parusa mula sa Diyos. Ang tingin natin sa isang malubhang karamdaman, tayo ay nakagawa ng isang matinding kasalanan at pinarurusahan tayo ng Diyos. Ang tingin natin sa sakit, isang paraan upang parusahan tayo. Pero sa maraming pagkakataon po, hindi ganon ang Diyos na aking kilala at ating pinaniniwalaan. Minsan po, o madalas po, ang sakit ay hindi parusa, kundi isang paraan ng Diyos, una, upang tayo ay magpahinga. Ang ating katawan, sa marami nating ginagawa sa ating buhay, napapagod din. At ang ating katawan ang nagsasabi sa atin, magpahinga muna tayo. At ang pangalawa, ang sakit na nararamdaman natin, madalas ay ito ay paraan ng Diyos upang ipaalala ang Kanyang sarili sa atin. At ilapit natin ang ating sarili sa Kanya. Ito ang ginawa ni Simon Pedro nung malaman nila sa Ebanghelyo na ang kanyang biyanan na babae ay may sakit. Inilapit nila kay Jesus. At sa paglapit nila kay Jesus, pinagaling niya ang sakit ng kanyang biyanan na babae. Sa paglapit nila kay Jesus, hindi lamang siya gumaling, kundi nagkaroon pa siya ng lakas ng loob lakas ng pangangatawan upang magsilbi sa kanila. Pagkabangon sa kanya ni Jesus, sabi sa Ebanghelyo, pinagsilbihan niya si Jesus at ang kanyang mga alagad na bisita noon sa kanilang bahay. Ito po ang idinudulot sa atin. Ito po ang idinudulot sa atin kapag tayo ay pinagagaling ng Diyos. Nagkakaroon tayo ng lakas. Yun nga lang, sa ating pagkakasakit, dahil hindi tayo sanay na laging nasa bahay, hindi tayo sanay na nakahiga lamang sa ating higaan, nagiging balisa tayo. Nagiging balisa tayo at nagiging masama ang ating pakiramdam at ang ating tingin sa Diyos at sa ating sarili. Ito ang naramdaman ni Job sa unang pagbasa. Siya ay naging balisa. Madalas po, ito po ang ating pakiramdam. Dahil hindi tayo sanay na laging nakahiga. Dahil nasanay tayo na may ginagawa. At para sa atin, ang pahinga ay trabaho. Ang pahinga, kailangan kong magtrabaho. Pansinin natin, tuwing weekend, wala tayong pasok sa opisina, wala tayong pasok sa school. Ano ang ginagawa natin? Nagtatrabaho tayo sa ating bahay. At yun naman kasi ang talagang oras lang natin ng pahinga. Naglalaba, naglilinis ng buong bahay. Ang iba naman dahil malinis na ang bahay, lumalabas, pumupunta ng mall, napupuyat. Para sa atin, ito ang pahinga. Para sa atin, ito ang ating paraan upang makapag-relax. Pero pagkatapos ng Sabado at Linggo, hindi pala tayo nakakapagpahinga. Mas napapagod pa pala tayo. Kaya nga ang ating katawan nagrereklamo. At sa pagrereklamo ng ating katawan, may hangganan ang lakas na ibinibigay sa atin ng Diyos. Naglolobat din ang ating katawan. Parang cellphone lang din.
at kailangang ma-recharge. At ang pag-recharge ng katawan, una, magpahinga. Hindi ibig sabihin na walang gagawin, kundi ipapanatag ang kalooban. Hindi magiging balisa sa mga kung anong kailangang isipin. At ang pangatlo, nagpapahinga kasama ang Diyos. Inilalapit ang ating sarili sa Diyos. Tama po ang ating ginagawa para sa atin na nandito ngayon. Tuwing linggo, nagsisimba. Isang magandang paraan upang ipahinga at ipanatag hindi lamang ang ating katawan, kundi ang ating espiritu at ilapit ito kay Jesus. At sa ating paglapit kay Jesus, sana po nakakaramdam tayo ng kapanatagan sa ating isip. Kapanatagan sa ating sarili. Kung sa pagpunta mo sa simbahan, magulo pa rin ang iyong isip dahil ang iniisip mo, ang susunod mong gagawin o di kaya ang mga problema na hinaharap natin sa ating buhay, magiging magulo nga ang ating isip. Kaya nga ang laging paalala sa atin, kapag tayo ay nasa loob ng simbahan, ialay sa Diyos. Ialay sa Diyos ang ating mga dinadalang karamdaman, ang ating mga problema, ang ating mga hinaing, ang susunod na ating mga gawain. Pero kahit po sa loob ng simbahan, iba po ang ating paraan ng paghihintay bago magsimula ang misa. Kung bibigyan ko lang kayo ng pagkakataon na ipakita sa TV natin ang mga ginagawa natin bago magsimula ang misa, magugulat kayo. Meron po tayong camera doon sa likod, pwede po siyang maiikot. Iba po ang ating paraan ng paghihintay sa pagsisimula ng misa para sa Diyos. Ang cellphone, ang kwentuhan, ang kausapin, ang ating katabi o ang ating kasama sa pagsisimba. Nararapat po na kapag tayo ay nasa loob ng simbahan, hindi lamang natin kinakalimutan ang ating mga dinadalang karamdaman sa ating sarili o iniisip sa ating sarili, kundi itinutuon ang ating atensyon sa Diyos. At hindi po masama na sa pagpasok sa simbahan, ang unang gagawin, luluhod. Luluhod, haharap sa altar, at magdadasal. Hindi po masama. Baka iniisip po natin, inuunahan natin ang pari sa pagdadasal. Hindi po. Sa ating pagpasok sa simbahan, hindi lamang tayo sana nagiging panatag, kundi naitutuon din ang ating atensyon sa Diyos. Ito po ang ginawa ni Jesus sa Ebanghelyong binasa. Sinasabi dito na pagkagising niya sa madaling araw, pumunta siya sa isang ilang na puok at nagdasal sa Ama. Dahil ang pagdadasal, itinatama nito ang direksyon ng ating buhay. Sa pagdadasal, hindi lamang tayo humihiling sa Diyos, pinakikinggan din natin ang Diyos. Ngayong linggo po, o pagkatapos natin magsimba, ano ba ang paraan na ating ginawa sa buong araw na ito upang magpahinga? Yun po ang magandang tanong. Ano ang ginawa mo para magpahinga sa weekend na ito? Or ano ang usually na ginagawa mo para magpahinga sa bawat weekend? Ang pahinga mo ba ay ang paglapit sa Diyos? O ang pahinga mo ay ang pagpagod din sa iyong sarili? Sa panahon kasi natin ngayon, mahirap nang i-distinguish ang opisina at ang bahay. Sa panahon natin ngayon, dahil ang iba ang sinusunod na oras, hindi oras ng Pilipinas, kundi oras ng ibang bansa, ang weekend dito, para sa kanila, hindi weekend. Trabaho pa rin. Mga kapatid, ang Ebanghelyo ngayon ay magandang paalala sa atin. Una, magpahinga ka. Magpahinga ka.
Kahit ang Diyos, kahit si Jesus na anak ng Diyos, natutong ipahinga ang kaniyang sarili at ilayo ang kaniyang sarili mula sa mga tao na naghahanap sa kanya upang humanap ng kagalingan. Magpahinga. At ang pangalawang paalala sa atin, sa ating pagpapahinga, naaalala ba natin ang Diyos? O ang una nating naaalala ay trabaho pa rin? Ang Diyos ba o trabaho pa rin? Siguro ang pangatlong paalala sa atin, sa bawat pagkakataon na tayo ay nagpapahinga, nakakaramdam ka pa ba ng kapanatagan, kapayapaan sa iyong sarili? Sa pagtulog mo sa gabi, nakakatulog ka ba na mahimbing o iniisip mo pa rin ang mga bagay na gagawin mo o mga problema mo sa iyong sarili? Kapag ganito po ang ating nararamdaman, lumapit kay Jesus. Dito po sa atin, sa Peña Francia, maliban lamang tuwing Lunes at Martes, dahil may mga gumagamit sa simbahan, pero sa ibang araw, meron pa rin po tayong holy hour or holy minutes dito po sa atin sa loob ng simbahan. Sa ating pagharap sa banal na sakramento, hindi lamang tayo tumatahimik. Walang iniisip, kundi ang Diyos. Ganito po ba tayo magpahinga? Itinutuon ba natin ang ating sarili sa Diyos upang itama niya ang landas na ating sinusunod sa ating buhay?